Grabe naman yung nangyari dito. Ayan, pagtuyo nung kinabukasan, mas lalong lumala pa. Ay, naka. Ngayon, sana maging maayos kapag sinecond coating, no? Ngayon, tingin ko hindi yan dahil sa sinisip-sip ng PVC board yung resin. Hindi. Tingin ko nag-react talaga yung ito kasi may sticker to. Ayan o, pag tinanggal mo to may konting sticker yan. Ngayon, siguro nandun pa yung konting chemical niya sa mismong plyboard, kaya nagre-react yung resin sa dito sa mismong surface niya. Ngayon ito, meron pa tayo isa dito, katatanggal ko lang nito. Kung dahil nga sa sticker yon, yan, ito nilinisan natin ng alcohol. Hindi na natin pinatagal, katatanggal lang nung sticker niya, hindi ko lang pinakita. Nilinisan ko ng alcohol gamit wipes at saka alcohol, para lang mawala yung konting chemical dyan. Sana lang di lang mag-react sa alcohol naman, pero wala naman siguro, kaya natutuyo naman agad yung alcohol. Ayan o. So tingnan natin kung magkakaganito rin kahit nilinisan natin ng alcohol lang. Pag gumanito ulit, edi second coating ulit natin to. So testing lang isang piraso muna, kasi ito sa second coating na natin. Okay, yun, tingnan natin. Yan, okay. So unahin natin tong nilinisan natin, no. Yan yung second coating. Ito yung nilinisan natin alcohol. Pag ito tumalab, ibig sabihin yung sticker talaga ang may sala, yung protection na film niya sa ibabaw, yung plastic. Tingin ko hindi naman talaga sumisip-sip to ng resin, kasi dito PVC yung laminate paano siya sisip-sip? Hindi naman siya tatagusin hanggang sa ilalim, para siyang payo. Ayan, so lagyan ko lang muna lahat, no. Tapos sa umpisa kasi walang nangyayari pang kakaiba, pero pag tagal doon na siya nagkukumpul-kumpul. So ito pag maganda, dililinisan na lang natin lahat ng natin. Uy, parang nag-iipon na naman siya. Baka ako yung kabilang side kasi yung napinturahan natin dun sa na resina natin dun sa una nating batch. Yung kabilang side walang sticker, yung kabilang side merong sticker. So baka dun sa mayroong sticker nagre-react. Pag ito nag-react na naman uli, malas. Ay, parang nagre-react sa alcohol pag nagkataon palit tayo ng resin, no, baka sakali, no. Tingnan natin. Ganun pa din. Ayan, pero hindi na natin puwersa, kasi si second coating din naman natin. Ayan, nag-iipon-ipon talaga manipis pa lang pinapakit niya. Tapos ito, ganun pa rin kinalabasan. Tingin ko kasi yung pinandikit dito sa sticker masyadong matapang. Nandiyan na talaga yung chemical niya. Kaya ngayon tingnan natin ito. Meron pa isa dito. Hinipo ko pati, talagang mas madulas dito kaysa sa kabila. Yung kabila lang naman kasi may sticker Ngayon testing natin itong retaso. Ihain ko. Sana lang di magasgasan. Light sanding lang, para lang mawala yung dulas niya. Tapos saka natin pahiram kung tatalab. Sana tumalab. Tsaka yung hindi masyadong matalas na liha. Inisin na natin. Meron pa naman to konti Tingnan natin kung andun yung natira. Kuhain natin. Yan, tingnan natin.
Mukhang nandun ang sikreto sa liha. Basta wag lang masyadong madiin yung liha, no? Kasi baka magasgasan naman yung PVC. Pero ayan, no? Nakatalab siya. Tingnan natin. Medyo manipis kasi yung pahid ko, no? Tutugtagan na lang natin. Kaya lang wala na. Halo lang konti. Yan. Parang umubra lang ng konti. Pero ano, ito yung walang liha. Ito yung niliha. Meron pa rin. Paano kaya? Kasi ito, hindi ko nilihaw. Ayan ang pinagkaiba. Magkaduksong yan. Diba? Mas kumakapit sa magaspang kaysa sa makinis. Kung kayo magaganito, no, mas maganda dun sa walang plastic na side kayo mag-resin. Yung may plastic kasi may sticker. Mas maganda siya sa hindi masyadong makinis para hindi nagmumuo. Ito na, umuo na. So yan, no. So lesson learned. Paano kaya to? Pero pipilit pa natin solusyonan yan, no? Kung ano man. And yun, siguro yung pinagtanggalan ng plastic na ito, may in-spray silang kung anong chemical dyan, kaya nagre-react sa resin. Hindi na basta maalis dito sa surface, kasi siguro in-spray na ganun, sumipsip na, tapos hindi basta-basta matatanggal. And react. Sana lang yung maremedyohan, no? So tingnan natin. So thank you at sa mga susunod pa nating video.